The results are in from the world's largest study into the side effects of COVID vaccines. The 3 doses of Pfizer, BioNTech and Moderna's mRNA vaccines could trigger myocarditis, a rare condition of heart inflammation. Isang nakakabahala na ulat mula sa WION News ang nagsasabi na tila baga ang mga conspiracy theory patungkol sa vaccine ay nagiging totoo na. Ano nga ba ang isang bagong research na nagpapakita patungkol sa pagtaas ng kaso ng mga sakit na may kinalaman sa puso at sa utak? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kaya pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Isang ulat mula sa WION News na ang pinakabagong pag-aaral ukol sa COVID-19 ay nagbibigay ng mga sagot sa isa sa mga madalas na itanong mula nang ipakilala ang mga bakuna. Paano nga ba nakakaapekto ang mga ito sa ating kalusugan? Ito ang pinakamalaking pag-aaral ng bakuna hanggang ngayon na iniulat sa news site na ito at nakakita ito ng ilang mga panganib na kaugnay sa mga ito. Ang sumusunod na ulat ay naglalaman ng lahat ng detalye. Tingnan ang analysis ng Global Vaccine Data Network ng New Zealand sa datos mula sa 199 milyong tao na tumanggap ng COVID-19 vaccines sa 8 bansa. Ang kanilang mga natuklasan ay nagpapakita na ang mga bakuna ay may kaakibat na paminsan-minsan na pagtaas sa mga neurological, dugo at mga kaugnay sa puso na karamdaman. Atin pa itong tignan, kaibigan. Nakakita din ang pagsasaliksik na 3 doses ng mRNA vaccines ng Pfizer-BioNTech at Moderna ay maaring maging sanhi ng myocarditis o ang paminsang kondisyon na pamamaga ng puso. Ang 3 doses ng Astra vaccine ay nagpapataas ng panganib ng isa pang kondisyon sa puso na tinatawag na pericarditis ng 6.9 na beses. Ang una at ika-4 na doses ng mRNA ay nagpapataas ng panganib ng 1.7 at 2.6 na beses ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang mga kumuha ng Astra shots ay may mas mataas daw na panganib ng pagbuo ng isang paminsang neurological disorder na tinatawag na Guillain-Barré syndrome at 3.2 na beses na panganib ng pagkakaroon ng blood clots. Ang mRNA vaccine ay nagpapataas ng panganib ng 3.8 na beses para sa neurological disorder na acute disseminated encephalomyelitis, habang ang Astra vaccine ay may panganib na 2.2 na beses para sa nasabing disorder. Binalaan din ng pag-aaral ang ilang iba pa na mga karamdaman na nangangailangan ng masusing investigasyon. Gayunpaman, ipinagtibay nito na ang panganib ng pagbuo ng anuman sa nabanggit na kondisyon ay napakaliit lamang ayon sa pananaliksik. Mula 13 bilyong doses na nag-administer, meron lamang 2,000 na ganitong kaso. Binigyang diin din ng pag-aaral na ang mga benepisyo ng mga bakuna ay malayo na nagpapabigat kaysa sa mga panganib nito. Ngunit sa tingin nyo kaibigan, ano ang masasabi nyo patungkol sa bagay na ito? I-comment mo naman sa ibaba ang iyong kuro-kuro upang malaman ko rin ang iyong saloobin. Ngunit ito ang pinaka-antidote sa lahat ng mga kasalanan sa mundo, ang antidote na mapapasa sa unang Pedro 2 verse 24. Si Kristo ang umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ang buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya, gumaling tayo. Mga kaibigan, dahil sa ating Panginoong Diyos, tayo ay naging magaling sa ating mga karamdaman, ang karamdaman ng sakit ng kasalanan na ito'y hahantong sa walang hanggang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, napawi ang sakit na ito sa ating katawan dahil tayo ay magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at ang tanong ay, lumalapit ka ba
sa ating Panginoong Jesucristo ngayon. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil sa lahat, Panginoon, na mga nangyayari sa aming buhay. Kayo po, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami patuloy na nabubuhay. At dahil tinanggap po namin si Kristo, makakaasa po kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. Kasama po namin ang aming Panginoon sa Kristo magpakailanman. Nawa, Panginoon, patnubayan ang mga nakikinig nito. Tulungan sila, Panginoon, na ialay ang kanilang buong puso sa inyo mula ngayon at magpakailan pa man. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at naway madama po namin ang buhay na masagana at buhay na maligaya sa piling ng aming Panginoon Kristo. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkasala at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.